Si Barbatos ang pinakamakapangyarihang Demon Lord sa mundo, ngunit kinamumuhian niya ito dahil hindi na siya nakikita ng mga tao bilang tao. Inaasahan niyang baguhin iyon sa pamamagitan ng kaawa-awang pagkawala, upang ipakita sa lahat na siya ay isang regular na tao lamang, ngunit walang mga kaaway na sapat na malakas na papaslang sa kanya sa era na ito, kaya ang planong iyon ay hindi gagana. Higit pa rito, siya ay nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang mahal na kaibigan na si Lilia, na kanyang pinaslang, kaya nagpa siya siyang muling magkatawang tao dahil siya ay sawa na sa kanyang kasalukuyang buhay. Gayunpaman, wala pang mga trackon sa mundong ito, kaya kinailangan niyang maghanda ng lumang lubad at gawin ang step-stool combo para magawa ang trabaho. Pagkatapos muling magkatawang tao, isinilang siyang muli bilang Arcadia, isang karaniwang batang lalaki sa kanayunan na may higit sa average na mga kasanayan. Dahil hindi na siya ang kinatatakutang Demon Lord ng nakaraan, sigurado siyang malalapitan siya ng mga tao nang hindi nababahala para sa kanilang buhay. Gayunpaman, medyo weirdo siya, kaya walang gustong makipag-usap sa kanya kahit na ano paman. Kaya't nagpa siya siyang subukan ang kanyang kapalaran laban sa iba at lumapit sa isang grupo ng mga batang babae sa kalye. Gayunpaman, ang nagbabantang aura mula sa mga babaeng iyon ay sobra para sa kanyang pagkabalisa, kaya siya ay nadurog sa isang eskinita, at iyon ay nagmukhang mas kakaiba sa kanya. Malapit na siyang sumuko at hayaan sila, ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang pinakamasamang masasabi niya ay hindi, kaya't naglakas loob siya at ipinahayag na gusto niyang makipagkaibigan sa mga babae. Ngunit lahat sila ay nag-uunahang tumakbo palayo sa kanya. Sa araw na iyon, natuklasan ni Arcadia na maraming mas masahol pa kaysa sa hindi. Nagpa siya si Arcadia na ilabas ang ilan sa kanyang mga pagkadismaya, sa pamamagitan ng pagsira sa bahagi ng ecosystem ng kagubatan. Maya-maya pa, nagmumakmak si Arcadia sa harap ng kanyang bahay nang lumapit si Oscar para tingnan siya. Tinanong niya siya kung ano ang mali, kaya ipinaliwanag ni Arcadia na hindi siya nakakapagkaibigan kahit anong gawin niya, at nagsisimula na itong tumama sa kanya. Naiintindihan ni Oscar na mahirap makipagkaibigan, kaya pinayuhan niya si Arcadia na mas magugustuhan siya ng mga tao kung mabait siya. Isinasa puso ni Arcadia ang mga salitang iyon at lumabas upang subukang makipagkaibigan muli. Sa pagkakataong ito, sinusubukan niyang ipakita sa mga bata kung gaano siya kabait sa pamamagitan ng pagiging sobrang magalang at mapang-akit, ngunit tulad ng inaasahan, lahat ng lalaki at babae na kanyang nilalapitan ay tumatakbo palayo sa kanya sa takot. Muling nagalit si Arcadia at nagpa siya na ilabas ang ilan sa kanyang mga pagkadismaya sa pamamagitan ng paggawa ng ilang monster genocide. Nang medyo kumalma na siya, nagpa siya siyang umuwi. Ngunit bago niya gawin, narinig niya ang boses ng isang batang babae sa kakahuyan. Gumagamit siya ng mahika upang lumipad at tingnan kung ano ang nangyayari, at sa kanyang sorpresa, nakita niya ang isang batang babae sa kagubatan na nakikipaglaban sa isang sinaunang lobo. Nagtataka siya kung bakit siya mag-aaksaya ng kanyang oras sa pakikipaglaban sa isang sinaunang lobo, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na dapat itong pumapaslang ng mga halimaw upang maibsan ang lungkot, tulad niya. Pagkatapos niyang tapusin ang lobo, napansin niyang pinapanood siya ni Arcadia. Ayaw ni Arcadia na maging weirdo muli, kaya magalang siyang nagpakilala sa kanya at tinanong lang siya kung gusto niya itong maging kaibigan. Sa kanyang pagtataka, hindi agad tumakas si Irene, kaya naisip niya na baka magkaroon talaga siya ng pagkakataon dito. Ngunit makalipas ang ilang segundo, sumigaw si Irene na hinding-hindi niya ito maaaring maging kaibigan at tumakas. Naumay na si Arcadia sa pagtanggi, kaya hinabol niya si Irene para tanungin kung bakit ayaw nitong makipagkaibigan. Tumakbo si Irene pabalik sa kanyang ama, na nagkataong si Oscar, ngunit bago niya maipaliwanag ang nangyari, nagpakita si Arcadia. Natutuwa siyang malaman na dahil matalik na kaibigan ni Oscar ang kanyang mga magulang, nangangahulugan iyon na mayroon siyang malayang paghahari para inisin si Irene hanggang sa maging kaibigan niya ito. Sa tingin ni Irene na siya ay isang kilabot, kaya sinubukan ni Arcadia na baguhin ang kanyang opinyon sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na natutunan niya ang lahat ng uri ng mga bagay tungkol sa kanya mula sa kanyang ama, tulad ng katotohanan na gusto niya ang mga rosas at ang eksaktong bilang ng mga nunal na mayroon siya sa kanyang katawan, pero naiisip niya lang na mas kilabot pa siya.
Pagkatapos ng ilang buwan nito, isang araw ay nasa gubat si Irene at pumaslang ng mga halimaw para ilabas ang kanyang pagkadismaya, at sinundan siya ni Arcadia dito dahil gusto niyang makasama siya, pero tinatakasan lang siya ni Irene as usual. Dahil wala pang gumagana sa ngayon, sinusubukan ni Arcadia na mag-isip ng bagong diskarte sa kanyang silid. Nang gabi ring iyon, nag-ulo ang nayon dahil umaatake ang mga halimaw. Lumabas si Arcadia at gagamit na sana ng magic para tapusin ang mga goblins, ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataon, tumalon ang kanyang ama sa kanyang harapan at ginamit ang kanyang espada para harapin sila. Tinanong ni Arcadia ang kanyang ama kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, kaya ipinaliwanag ng kanyang ama na ang core ng piitan ay kumikilos, kaya nagsimulang damaloy ang mga halimaw sa nayon. Pagkatapos, nagpakita si Oscar, mukhang nag-aalala dahil hindi pa umuuwi si Irene. Sa huling pagkakataong nakita niya siya, tumatakbo siya sa kakahuyan, at habang sinasabi niya iyon, napagtanto ni Arcadia na siya ang dahilan kung bakit siya nawawala dahil sinusubukan nitong lumayo sa kanya. Gusto niyang ayusin ang kanyang pagkakamali, kaya agad niyang inactivate ang kanyang flight magic at umalis para hanapin si Irene. Parehong nagtataka sina Oscar at ama ni Arcadia kung kailan natutunan ni Arcadia kung paano gumamit ng flight magic. Samantala, si Irene ay na-corner ng isang malaking grupo ng mga sentient goblins, at sila ay medyo asar sa kanya dahil sa lahat ng mga halimaw na kanyang napaslang ng walang dahilan. Kaya gagawin nila ang ginagawa ng mga goblins. Nag-aalok pa nga ang Big Goblin na bigyan siya ng pagkakataong makatawag ng tulong para mas maging masaya ito, pero sabi ni Irene na wala siyang kaibigan, kaya wala siyang mahihingan ng tulong. Kaya, sumuko siya at nagsimulang maghintay para sa kanyang hindi maiiwasang kasawian. Ngunit bago gumawa ng anuman ang mga goblins, ina-activate ni Arcadia ang isang mega barrier sa paligid niya at pinalipad silang lahat. Pagkatapos ay pinasabog niya ang bawat isa sa mga natitirang goblins hanggang sa maging ligtas si Irene. Pagkatapos, pinuntahan siya nito, ngunit kahit na iniligtas siya ni Arcadia, sinigawan siya ni Irene dahil hindi siya humingi ng tulong sa kanya. Ayos lang sa kanya na hayaan ang kanyang sarili na mapaslang dahil sawa na siyang mamuhay ng paghihiwalay at pagkakanulo. Naiintindihan ni Arcadia ang nararamdaman niya dahil nakaranas siya ng katulad na pakiramdam ng rejection. Ngunit ang pamumuhay sa nakaraan ay hinding-hindi ka mad-adala, kaya naman gusto niyang maging kaibigan si Irene. Nanunumpa siya na hinding-hindi siya magtatraidor or kapuputan siya, kaya sa wakas ay pumayag itong makipagkaibigan sa kanya, at naging magkasama na ang dalawa simula doon. Iyon ay kung paano nakamit ni Arcadia ang kanyang perpekto, tahimik na buhay na walang napakaraming responsibilidad at ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang tabi. Ngunit pagkatapos, isang araw, pumasok si Irene sa kama ni Arcadia sa umaga at sinabi sa kanya na gusto niyang magkasama silang dalawa sa Magic Academy. Kaya kailangang gawin ni Arcadia ang mga bagay-bagay ngayon. Nakipagkita sina Arcadia at Irene sa headmaster sa paaralan, at masasabi na niyang espesyal ang dalawang ito. Narinig niya ang tungkol sa paraan ng pagpuksa ni na Arcadia at Irene sa isang kawon ng mga goblins noong kabataan nila, kaya alam na niya ang kanilang pisikal na kakayahan, kaya naman binibigyan niya sila ng espesyal na exemption mula sa praktikal na pagsusulit. Gayunpaman, hiniling pa rin niya sa kanila na kumuha ng written exam tulad ng iba. Nagpapasalamat si Arcadia sa punong guro at sinabing wala siyang problema sa pagkuha ng pagsusulit. Upang matiyak na walang makakasagabal sa kanyang karanasan sa paaralan, nanunumpa siyang maghahanda para sa pagsusulit sa lahat ng mayroon siya. Pagkatapos ng mga pagsusulit, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagtitipon sa looban upang tingnan ang kanilang mga marka, at nakita ni Irene ang kanyang pangalan sa tuktok ng leaderboard na may napakataas na marka na 98. Gayunpaman, ang pangalan ni Arcadia ay wala kahit saan malapit sa kanya. Sa katunayan, hindi mo ito mahahanap kahit saan sa board, kaya nagsimula siyang mag-alala na maaaring nabigo siya sa pagsusulit. Sa kabutihang palad, nakita ni Irene ang kanyang pangalan sa ibaba ng leaderboard na may markang 0. Buti na lang nasa board ang pangalan niya, pero hindi niya maintindihan kung paano niya nakuha ang admission kapag napakababa ng score niya. Lumapit ang headmaster upang batiin sina Arcadia at Irene sa pagpasa, ngunit wala pa ring ideya si Arcadia kung paano siya nakapasa kapag ang kanyang marka ay 0. Siya ay nagtanong kung may ilang uri ng pagkakamali, ngunit ang punong guro ay tiniyak sa kanya na walang mga pagkakamaling nagawa.
Nabigo lang si Arcadia sa bawat tanong sa pagsusulit, ngunit hindi ibig sabihin na mali ang kanyang mga sagot. Sa katunayan, ang paraan ng pagsagot niya sa mga tanong ay higit pa sa anumang nakita nila noon kaya hindi ito masagot ng kanilang sistema ng pagmamarka, kaya naman nakakuha siya ng 0. Ang headmaster pagkatapos ay gumawa ng anunsyo sa lahat ng mga mag-aaral dito, na sinasabi sa kanila na mayroon silang isang pares ng mga prodigy sa batch nila. Bilang resulta, nang sa wakas ay nakarating na sa klase sina Arcadia at Irene, lahat ng mga lalaki at babae ay nagsimulang manghimasok sa kanila, lahat maliban sa ilang mga mayabang na noble brats sa likod ng klase. Ang isa sa mga noble na ito ay si Ronaldo, at abala siya sa paghampas sa isang babaeng succubus dahil sa pangahas na gumawa ng mas mahusay kaysa sa ginawa niya sa entrance exam. Tumanggi si Arcadia na magpatuloy ang ganoong pag-uugali sa kanyang harapan, kaya sumigaw siya para tumigil si Ronaldo, ngunit sinabihan siya ni Ronaldo na umiwas dito dahil wala itong pakialam sa kanya. Sinabi niya kay Arcadia na ang babae na ito ay kabilang sa isang pamilya na naglilingkod sa kanyang sariling pamilya, kung kaya't siya ay kanyang lingkod, at siya ay may karapatang gawin ang anumang gusto niya sa kanya. Gayunpaman, anuman ang kasangkot na marangal na politika, sinabi ni Arcadia na hindi siya basta-basta papayag at panuurin siyang pinapahirapan ang babae. Kaya't si Ronaldo ay naging mapagmataas at hinahamon si Arcadia sa isang tunggalian upang magpas siya sa kapalaran ng babae. Sumang-ayon si Arcadia sa tunggalian ng walang pag-aalinlangan, ngunit binalaan siya ni Irene na maaaring kailanganin niyang mag-ingat sa pagharap kay Ronaldo dahil, kahit na siya ay isang ganap na low IQ, siya ay napakahusay din, kaya hindi siya madaling madadaig. Gayunpaman, bago mangyari ang anumang karahasan, ang mga estudyante ay nag-ambala ng kanilang guro, si Olive, ang dating general ng Demon Lord Barbatos. Nakita siya ni Arcadia at agad na nagsimulang magpanik dahil hindi niya inaasahan na muli siyang makikita sa panahong ito. Alam niyang maaaring nagdulot ito ng maraming problema para sa kanya pagkatapos niyang muling magkatawang tao ang kanyang sarili, at tiyak na nagtatanim siya ng sama ng loob sa kanya. Kaya't sinisikap niyang gawin ang lahat para hindi niya malaman na siya si Barbatos, ngunit mula sa hitsura ng kanyang mukha, medyo malinaw na siya ay nakatutok sa kanya. Naalala niyang may narinig siyang tungkol sa isang tunggalian, kaya sinabi niyang hahayaan niya silang gawin ito, pangunahin dahil gusto niyang makita kung ano ang magagawa ni Arcadia. Pagkatapos, isang tunggalian ang naset up, at lahat ay nagtitipon sa labas upang manood. Ang isang malaking bahagi ng mga mag-aaral ay nag-iisip na si Ronaldo ay mananalo sa tunggalian dahil sa kanyang kahangahangang track record, ngunit habang inilulunsad niya ang kanyang unang pag-atake, hinaranggan ito ni Arcadia ng hindi pinagpawisan. Pinupuri ni Ronaldo si Arcadia sa kanyang kakayahang kontrahin ang kanyang mega flare, ngunit hindi alam ni Arcadia kung ano ang kanyang pinag-uusapan dahil ang huling pag-atake ay mukhang isang regular na flare. Dahil nabigo ang kanyang huling pag-atake, nagpa siya si Ronaldo na gawin ang lahat at magsagawa ng pag-atake ng Giga Flare, ngunit hindi pa rin humanga si Arcadia dahil ito ay parang isang regular na flare na medyo mas malaki kaysa sa normal. Ang tawagin nitong Giga Flare ay isang insulto sa taong lumikha nito, at hindi ito hinayaan ni Arcadia, kaya nagpa siya siyang ipakita kay Ronaldo kung ano ang hitsura ng totoong Giga Flare. Sinimulan ni Arcadia ang kanyang spell, at sa loob ng ilang segundo, nagpakita ang isang maliit na araw, at ito ay napakainit at napakalakas na ang lahat ay humanga sa kapangyarihan nito. Natakot si Ronaldo kaya nagsimula siyang humingi ng awa. Kaya nagpa siya si Arcadia na iligtas siya at iwaksi ang Giga Flare. Nakapagtataka, hindi man lang nasusunog si Ronaldo matapos matamaan ng Giga Flare na iyon, at walang nakakaalam kung bakit maliban kay Olive, na nakakita ng kabuuan. Habang inikas ni Arcadia ang kanyang Giga Flare, sabay-sabay niyang sinimulan ang pagcast ng Mega Shield sa palibot ni Ronaldo para hindi siya masenga ng pagsabog. Sa palagay ni Arcadia ay hindi ganoon kalaki ang deal, ngunit ipinaalala ni Olive sa kanya na ang sabay-sabay na spellcasting ay isang nawawalang sining na walang sinuman sa panahong ito ang nagawang gayahin. Kaya para maging casual itong ginagawa ni Arcadia, kailangang may tin at algo siya. Ang tanging tumatakbo sa isip ni Arcadia ngayon ay, tapos na alam na niya. Ilang panahon na lang ay malalaman niya na siya ang Demon Lord Barbatos. Ngunit sa ngayon, nagpa siya si Olive na pabayaan ito dahil wala pa siyang tunay na patunay.
Ngayong naayos na ang tunggalian, sinabi ni Arcadia at Irene sa dalaga na hindi na niya kailangang makinig sa mga sinasabi ni Ronaldo mula ngayon. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Geneva, at nagpasalamat sa kanilang dalawa sa pagtindig para sa kanya. Ngunit dahil itinatakwil pa rin siya ng lahat sa klase, nagpa siya sina Arcadia at Irene na makipagtulungan sa kanya para sa praktikal na klase ngayon. Makalipas ang ilang sandali, nakatakdang magpatuloy ang klase gaya ng dati, kaya sinabi ni Olive sa lahat na kakailanganin nilang maghanap ng halimaw na lobo, tapusin ito, at ibalik ang balahibo nito. Magkasama ang tatlo na pumunta sa piitan, ngunit nang makatagpo nila ang kanilang unang lobo, natakot si Geneva, kaya sina Arcadia at Irene ang nag-asikaso nito ng mag-isa. Ito ay sapat na madaling upang talunin ang lobo, ngunit gumamit si Arcadia ng isang maliit na masyadong malakas na kapangyarihan, kaya ang balahibo ng lobo ay ganap na nawasak. Namangha si Geneva sa kung gaano kalakas ang dalawa, ngunit pakiramdam niya ay parang basura siya dahil wala siyang lakas gaya nila. Gusto ni na Arcadia at Irene na paginhawahin siya, kaya nag-aalok si Arcadia na bigyan si Geneva ng ilang espesyal na magic lesson para tulungan siyang umunlad. Ang isang succubus na tulad ni Geneva ay may likas na kaugnayan sa mahika, ngunit kinailangan niyang magtiis ng habang buhay na pahirap mula kay Ronaldo, kaya ang problema dito ay wala siyang tiwala sa sarili. Para ayusin ito, nagpa siya si Arcadia na turuan siya ng isang teknik na talagang madaling gawin para maibalik niya ang kumpiyansa nito. Siya mismo ang gumawa ng script magic technique, at ito ay karaniwang gumagawa ng magic circle gamit ang mana na naruroon na sa hangin. Kaya ang kailangan lang gawin ng isa ay kabisaduhin ang nilalayong magic circle. Itinuro ni Arcadia kay Geneva ang magic circle na gagamitin, at kapag nasanay na siya, nagagawa niyang ibagsak ang isang lobo ng mag-isa. At ngayong nahuli na nila ang isang itim na lobo nang hindi ito ginawang abo, ang kailangan lang nilang gawin ay alisin ang balahibo nito para walang posibleng magkamali ngayon. Gayunpaman, habang sila ay naglalakad patungo sa lobo, isang bitag ang bumukas sa ilalim ng kanilang mga paa, at silang lahat ay nahulog sa ilalim ng isang hukay. Humihingi ng paumanhin si Arcadia sa iba dahil hindi niya pinapansin at hindi niya napansin ang bitag sa oras, ngunit ito ay mukhang isang klasikong butas ng piitan, kaya malamang na nahulog sila hanggang sa ibabang palapag ng piitan. Partikular, sila ay kasalukuyang nasa gitna ng silid ng boss. Ilang saglit pa, si Irene at Geneva ay lubos na natakot dahil may kaharap silang Minotaur. Si Arcadia naman ay mukhang hindi masyadong nababahala dito dahil mas malakas lang ito ng kaunti sa mga lobo na nakalaban nila kanina. Sa katunayan, sa palagay niya ay ito ang perpektong pagkakataon para bigyan si Geneva ng higit pang mga aralin sa labanan. Halimbawa, bilang isang magic user, isang masamang ideya na hayaan ang iyong kalaban na makalapit dahil wala kang oras upang ibigay ang iyong spell. Kaya kailangan mong lumikha ng ilang distansya na tulad nito, at pagkatapos ay atakihin sila ng mga mabilis na pag-atake upang hindi sila maka-counterattack. Pagkatapos ng demonstrasyon ni Arcadia, medyo sunog na ang Minotaur, kaya sinabihan niya si Geneva na island ang finishing attack para makaalis sila rito. Nag-aalangan si Geneva na gawin ito dahil lagi siyang sinasabihan na isa siyang incompetent mage, pero tiniyak sa kanya ni Arcadia na may kapangyarihan siyang gawin ito, kaya ang kailangan lang niya ay ang kumpiyansa na bitawan ang nakaraan at sumubok ngayon. Sa kalaunan, nalampasan ni Geneva ang kanyang kawalan ng kapanatagan at sinimulang pasabugan ang Minotaur ng paulit-ulit hanggang sa maging abo na ito. Pagkatapos, silang lahat ay bumalik sa ibabaw upang isumite ang kanilang mga materyales. Hindi makapaniwala si Lilia na nagawa ng kanilang team na ibagsak ang boss ng piitan na may 3 tao lang, ngunit ipinaliwanag ng mga babae na ginawa ni Arcadia ang lahat ng mabibigat na bagay, kaya hindi nila ito magagawa nang wala siya. Sinubukan ni Arcadia na bawasan ang kanyang pagkakasangkot at umalis para maiwasan ang pagdududa, ngunit huli na ang lahat dahil hinawakan siya ni Olive sa balikat at sinabing may gusto siyang pag-usapan. Dinala niya si Arcadia sa opisina ng headmaster, at sinabi ng headmaster na mayroon siyang mahalagang itatanong sa kanya. Sinabi niya kay Arcadia ang tungkol sa taunang magic competition na gaganapin, at long story short, kailangan niya si Arcadia para manalo sa tournament para sa kanilang akademya. Kung manalo siya, makakakuha siya ng maraming dagdag na pondo, kaya talagang umaasa siyang papayag si Arcadia na makipagkompetensya.
Pero ayaw itong gawin ni Arcadia dahil sa tingin niya ay masyado itong makakatawag ng atensyon sa kanyang sarili. Gayunpaman, ayaw niyang tahasan ang pagtanggi dahil nag-aalala siyang baka magalit ang punong guro at paalisin siya bilang ganti, kaya sinabi niyang isasaalang-alang niya ito. Habang umaalis sa opisina ng headmaster, nakasalubong niya si Geneva, at tinanong siya nito kung handa ba itong makipag-date sa kanya mamaya ngayon. Nagtatagal si Arcadia ng ilang sandali upang pag-isipan kung ano ang ibig niyang sabihin sa isang date, at kapag napagtanto niya na ang tinutukoy niya ay tungkol sa isang romantikong pakikipag-ugnayan, natutokso siya sa kanyang masaganang personalidad. Gayunpaman, tumanggi siyang hayaan ang kanyang sarili na simulan ang pagpapantasya tungkol kay Geneva, kaya nagpasya siyang tumanggi kaagad. Gayunpaman, tinitingnan niya ang mukha ni Geneva, at ayaw niyang bigin siya, kaya pumayag na rin siya sa date. Tuwang-tuwa si Geneva na pumayag siya sa date, pero bigla na lang sumulpat si Irene at humakbang sa harap ni Arcadia dahil hindi niya kayang agawin si Geneva sa kanya. Kaya sabi niya sasama siya sa date nila. Sa sorpresa ni Irene, sinabi ni Geneva na wala siyang problema sa pagsama ni Irene sa date dahil hindi niya binalak si Arcadia na solohin sa kanyang sarili. Sa katunayan, isinusulong niya si Arcadia na makakuha ng maraming kasintahan hanggat maaari. Ngunit nangangahulugan iyon ng higit na kompetisyon para kay Irene, kaya mahigpit niyang ipinagbabawal ito. Kinabukasan, nakipagkita sina Arcadia at Irene kay Geneva sa bayan. Dahil ngayon ang kanilang unang opisyal na date, iminungkahi niya na dapat silang manood ng isang dula ng magkasama. Hindi iniisip ni Arcadia ang ideya noong una, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung tungkol saan ang dula, at bigla na lang, nagugulat siya sa pagkasindok sa kanyang upuan. Ang dula ay tungkol sa kanyang buhay bilang Barbatos. Habang nanonood, nagsimulang magdiin sina Geneva at Irene sa kanyang braso, kaya kailangang gamitin ni Arcadia ang bawat onsa ng kalooban sa kanyang katawan upang manatiling kalmado. Pagkatapos ng dula, sinimulan ni Geneva na akayin ang lahat sa isang lugar kung saan sila makakakuha ng pagkain, ngunit habang nasa daan, narinig ni na Arcadia at Irene ang isang pag-uusap sa isang madilim na eskinita tungkol sa ilang lalaking nakamask na nagbabalak na saktan ang reyna. Malinaw na hindi nila hahayaang mangyari iyon, kaya nagsimula silang maghabol sa grupo at sumunod sa kanila sa mga imburnal. Kapag lumiko sila sa sulok, nakita ni Arcadia ang isang napakalaking magic circle sa dingding at agad niyang napagtanto na ang buong bagay na ito ay isang setup. Sa sandaling iyon, mas maraming lalaking nakamaskara ang sumulpat sa likuran nila at pinagbabantaan silang tatapusin kung gagalaw sila. Pero mukhang hindi masyadong naaabala si Arcadia sa banta nila. Para sa isa, ang katotohanan na naglagay sila ng isang bitag at hindi kaagad napaslang ay nangangahulugan na ang kanilang layunin ay upang dukotin lamang sila. Inamin ng pinuno ng mga maskmen na tama si Arcadia. Ngunit isa lang ang target nila na dapat nilang panatilihing buhay, kaya pinapayagan silang pumaslang ng iba. Ang lalaki pagkatapos ay nagsumite ng isang spell ng apoy at nilamon si Arcadia sa apoy, ngunit ang mga mahihinang spell ay hindi kailanman makakapinsala kay Arcadia. Kaya, pinawi na lang niya ito at nag-lightning spell para sirain ang magic circle sa dingding. Ngayon, anuman ang kanilang pinaplano ay hindi nagagana, kaya't si Arcadia ay nagpapatuloy sa pagkuryente sa buhay ng lahat ng mga lalaki dito hanggang sa ang tanging natitira ay ang pinuno. Sinabi niya sa pinuno na sumuko na lang at sabihin sa kanya kung ano ang kanyang pinaplano, ngunit tumanggi ang pinuno na hayaan itong maging katapusan niya. Kaya, nag-transform siya, inihayag ang kanyang sarili bilang isang demonyo, at gumawa ng isang butas sa kisame upang makatakas. Si Arcadia ay lumilipad pagkatapos niya hanggang sa labas, at sa pagtatangkang makakuha ng kalamangan, kinuha ng demonyo ang isang batang babae na bihag. Gayunpaman, nang dumating si Arcadia, gumamit lang siya ng kaunting ilusyon na mahika upang mailigtas ang babae at pagkatapos ay sinunog ang demonyo. Bilang resulta ng mga kabayanihan ni Arcadia, kalaunan ay ipinatawag siya upang makipagkita sa reyna upang gantimpalaan siya nito. Ngunit hindi sigurado si Arcadia kung paano niya dapat lapitan ang audience na ito, dahil ito ang unang beses niyang makikilala ang royalty bilang isang ordinaryong tao sa halip na ang Demon King. Ginagawa niya ang lahat upang tretuhin ang reyna ng may wastong paggalang, ngunit si Irene naman ay walang pakialam sa paggalang sa reyna dahil naging magkaibigan silang dalawa.
Ang lahat sa silid ng trono ay nagagalit na si Irene ay naglalakas loob na kumilos ng informal sa harapan ng Reyna, ngunit sinabihan sila ni Rosie na tumahimik dahil si Irene ay isang kaibigan niya, kaya siya ay pinahihintulutan na kumilos kung ano ang gusto niya. Natutuwa si Rosie na makitang ganoon pa rin si Irene gaya ng dati, pero moving on, gusto na niyang pag-usapan ang reward ni Arcadia. Iniisip ng ilan na kung gaano kabayani ang pagpaslang sa isang demonyo, nararapat itong mabayaran, kaya naman, hiniling niya kay Arcadia na maging asawa niya. Natigilan sa katahimikan si Arcadia pati na rin ang iba dahil hindi sila makapaniwala sa narinig. Kaya naman, nilinaw ni Queen Rosie na gusto lang niyang maglagay ng baby sa kanya si Arcadia. Talagang tumanggi si Irene na mangyari iyon dahil kung sino man ang maglalagay ng sanggol ni Arcadia, siya muna ang mauuna. Kitang-kita ni Rosie na masama ang loob ni Irene kaya sinabi niyang joke lang at iba ang ire-reward niya kay Arcadia. Idineklara niya na bibigyan niya si Arcadia ng ranggo ng 5 puntong mage, ngunit ang titulong iyon ay isang malaking deal at makakatawag ng maraming atensyon sa kanya, kaya tumanggi si Arcadia at sinabing iba na lang ang gusto niya. Sinabi niya kay Rosie na mas gugustuhin na lang niyang dagdagan ang budget ng akademya, at pumayag siya, ngunit bibigyan pa rin niya siya ng 5-star na status ng mage. Pagkatapos ng kamakailang pagtaas ng pagkilala ni Arcadia, naging mas sikat siya sa mga babae, hanggang sa puntong random na nag-aalok ang isang babae ng sesyon kay Arcadia sa likod ng paaralan. Halatang hindi iyon hinahayaan ni Irene at tinatakot ang dalaga, pero sa di malamang dahilan, galit din siya kay Arcadia ngayon, at hindi niya mauari kung bakit. Samantala, sa opisina ng punong guro, nakikipag-usap siya kay Profesor Jessie tungkol sa mga kamakailang kaganapan na kinasasangkutan ni Arcadia, at habang natutuwa siya na nakumbinsi niya ang Reyna na dagdagan ang budget ng paaralan, nadismaya rin siya na hindi sasali si Arcadia sa paligsahan. Inaasahan niyang gamitin ito bilang isang paraan upang patunayan ang husay ni Arcadia upang opisyal niyang kunin siya bilang isang instructor, ngunit kailangan nilang mag-isip ng iba. Kinagabihan, nakahiga si Arcadia sa kama at nagtataka pa rin kung bakit nagalit si Irene sa kanya nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan, at ito pala ay si Geneva na nakapantulog. Nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari kanina, at habang wala siyang pakialam sa ibang mga babae na sinusubukang akitin si Arcadia, ayaw din niyang magpahuli, kaya nagpasya siyang subukan din ang kanyang kapalaran sa kanya. Karaniwang itataboy siya kaagad ni Arcadia, ngunit ginagamit ni Geneva ang kanyang succubus charm, kaya naninigas si Arcadia bilang isang board at hindi rin siya makagalaw. Sasampa na sana si Geneva sa first base niya, pero bigla na lang sumugod si Irene sa kwarto. Pumunta siya dito para humingi ng tawad dahil nagalit siya kay Arcadia kanina, pero ngayon ay galit siya sa kanya dahil sa ibang dahilan. Sinabihan ni Geneva na huminahon si Irene, pero galit din si Irene kay Geneva dahil kasalanan niya kung gaano kalaki ang naging atensyon kay Arcadia, dahil siya ay naging tagapagtaguyod para sa isang harem para kay Arcadia, kaya nagsisimula na siyang mahuli. Sinabi sa kanya ni Geneva na sarili niyang kasalanan ang hindi pagiging mas mapilit, at mula doon, hinamon ni Irene si Geneva na makipagduel para kay Arcadia. Tiwala si Geneva na kaya niyang manalo, kaya nagdagdag pa siya ng kondisyon at sinabing ang matatalo ay kailangang tumakbo sa buong paaralan na walang damit. Pareho silang ganap na nakatuon sa mga tuntunin ng tunggalian, ngunit tumanggi si Arcadia na mawala ang kanilang dignidad sa gayong maliit na bagay, at hinihiling na pareho silang umupo at pag-usapan ito tulad ng mga makatwirang adult. Parehong napagtanto ni na Irene at Geneva na sila ay medyo batang nag-iisip at humingi ng tawad sa isa't isa. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Profesor Jessie sa silid ni Arcadia at sinabing mayroon siyang perpektong solusyon sa kanilang dilema. Dahil hindi papayag si Arcadia na magkaroon sila ng tunggalian, iminungkahi niya na dapat silang pumasok sa battle tournament at makapasok sa finals para magkaroon sila ng opisyal na laban. Sa ganitong paraan, maayos nila ang kanilang mga pagkakaiba. Dagdag pa, kung pareho silang sinasanay ni Arcadia at mahusay silang gumanap, mapapatunayan nito na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang instructor sa akademya. Parehong sina Irene at Geneva ay sumasang-ayon sa ideya, gayunpaman, ayaw ni Arcadia na maging isang instructor, kaya sa araw ng paligsahan, bahagyang umaasa siyang matalo silang dalawa. Sa kasamaang palad para kay Arcadia,
Parehong sina Irene at Geneva ay nagtagumpay sa kompetisyon, kaya pareho silang nakapasok sa finals at naghaharap sa isa't isa. Nandito ang mga magulang ni Arcadia at ang ama ni Irene bilang announcer para sa laban, at nasasabik silang makita kung ano ang magagawa ng dalawang ito pagkatapos matuto kay Arcadia. Ngunit bago magsimula ang laban, sumabog ang kaguluhan nang makita ang ilang demonyo sa karamihan at sinimulang sirain ang lahat. Sa sandaling iyon, nagpakita si Propesor Jesse at sinabing kailangan nilang supalan ang mga demonyo, kaya sinabihan niya sina Arcadia at Olive na umalis ng mag-isa habang kinukuha niya sina Irene at Geneva. Samantala, ginagawa ni na Irene at Geneva ang kanilang makakaya upang labanan ang mga demonyong umaatake sa kanila, ngunit bigla-bigla, isang higanteng golem ang ipinatawag, at magkakaroon sila ng maraming problema sa pagharap sa isang bagay na tulad nito. Sa kabutihang palad, pumasok si Oscar at iligtas sila sa pamamagitan ng pagsira sa golem gamit ang isa sa kanyang mga wind spell. Ngunit habang siya ay abala, siya ay tinusok sa likod ni Jessie. Hindi makapaniwala sina Irene at Geneva na gagawin ito ng kanilang propesor, ngunit nalaman na hindi talaga nila guro si Jessie. Siya ay isang demonyo na pinangalan ng Elsa sa buong panahon, at ang buong bagay na ito ay isang detalyadong balangkas upang mahuli si Irene. Kaya, hinawakan niya ito at lumipad. Kalaunan ay nagising si Oscar sa infirmary ng paaralan, kaya tinanong siya ni Arcadia kung ano ang nangyari kay Irene, at sinabi niya sa kanya na siya ay dinukot ni Dragon Lord Elsa. Siya rin ang halos Samira sa mundo libu-libong taon na ang nakalilipas, kaya ang lakas niya ay kapantay ng masasamang Diyos. Gayunpaman, walang pakialam si Arcadia kung gaano siya kalakas or kung bakit pinili niyang umatake. Ang mahalaga lang sa kanya ay kinuha niya si Irene, kaya babalikan siya nito. Iniisip ni Oscar na masyadong mapanganib na sundan si Elsa, ngunit dahil mapilit si Arcadia, nagpa siya siyang hayaan siyang hawakan ito. Para matulungan ang kanyang rescue mission, binibigyan niya si Arcadia ng ganap na access sa Royal Treasury. Samantala, nagising si Irene na nakatali sa isang magic barrier, at sinabi sa kanya ni Elsa na sisimulan na niya ang ritual. Tinanong ni Irene kung bakit ginagawa ito ni Elsa, ngunit medyo halata dahil hinahabol ni Elsa ang masamang dugo ng Diyos na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nagulat si Irene na natuklasan ni Elsa ang kanyang sikreto, at balak ni Elsa na gamitin ang dugo ni Irene para ipatawag ang mga masasamang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya sa halimaw na ito dito. Sinabi ni Irene kay Elsa na hindi siya makakatakas dito dahil tiyak na darating si Arcadia para iligtas siya, pero hindi masyadong nag-aalala si Elsa dahil kahit malakas si Arcadia, walang paraan ang isang walang kasawiang tulad niya na matatalo. At kahit na magpakita siya para subukang iligtas siya, tinanong ni Elsa kung ituturing pa rin niyang kaibigan si Irene pagkatapos niyang malaman kung ano talaga siya. Hindi iyon may katwiran ni Irene, dahil sa lahat ng oras na kilala niya si Arcadia ay palagi niyang inililihim ang pinanggalingan niya, kaya hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nalaman niyang descendant siya ng masasamang Diyos. Nakita ni Elsa na ang hitsura ng kawalan ng pag-asa sa mukha ni Irene ay nakakatawa, kaya sinimulan niya ang ritual at malapit ng kainin ng Orphan of Chaos si Irene. Ngunit bago ito mangyari, ito ay sinusunog ni Arcadia. Isa si Irene sa mga taong pinapahalagahan ni Arcadia sa mundong ito, kaya hindi niya hahayaang makawala si Elsa dito. Mapanuksong sinabi sa kanya ni Elsa na hindi siya gaanong kalapit kay Irene gaya ng iniisip niya, dahil hindi niya sinabi sa kanya ang totoo tungkol sa kanyang sarili at kung paano siya naging inapo ng masasamang Diyos. Pero kung totoo man iyon, bakit kahit kaunti ay mag-aalaga si Arcadia? Walang pagbabago sa pinanggalingan niya kung sino siya, dahil kay Arcadia, palagi siyang matalik na kaibigan nito. Gayunpaman, ang pagdinig sa tunay na damdamin ni Arcadia ay nagdudulot ng sakit kay Elsa, kaya plano niyang tapusin silang dalawa ni Irene sa balat ng lupa. Inihayag ni Elsa ang kanyang tunay na anyo ng dragon at naglunsad ng isang pagsabog kina Arcadia at Irene. Kaya, bilang tugon, naglagay si Arcadia ng isang hadlang at nagsimula ng isang chant para ipatawag ang kanyang ultimate weapon. Ito ay isang espada na nilikha niya na may mga labi ng kaluluwa ni Lilia, at kasama nito, plano ni Arcadia na tapusin si Elsa minsan at magpakailanman. Naiinsulto si Elsa na iniisip ng isang mortal lamang na kaya niyang talunin ang isang dakilang dragon na tulad niya, ngunit hindi mortal si Arcadia.
Ibinunyag niya ang kanyang tunay na anyo kay Elsa at sinabi sa kanya na sinuri niya ang bawat bahagi ni Elsa, ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, ang kanyang mahika, at maging ang kanyang mga dahilan sa paggawa ng lahat ng ito. Nauunawaan niya na si Elsa ay itinulak sa paghihiwalay ng kasalukuyang mapayapang kalagayan ng mundong ito, at lalo niyang hinamak ito. Ngunit nakagawa siya ng nakakasawi na pagkakamali ng pag-target sa kanyang kaibigan, at iyon ay talagang hindi mapapatawad. Tumanggi si Elsa na tanggapin na siya ay walang Cap-Aurus, kaya sinimulan niyang baguhin ang kanyang Dragon Breath, at bilang tugon, sinimulan ni Arcadia na ihanda ang kanyang mga panghuli na pag-atake. Sa pag-aaway ng dalawang spell, isang hindi kapani-paniwalang pagsabog ang nangyari, ngunit si Arcadia ay nananatiling ganap na ligtas habang si Elsa ay nakakatugon sa isang malagim na wakas. Ngayong tapos na ang laban, bumalik si Arcadia sa lupa para tingnan si Irene. Tinanong niya ito kung gusto pa ba nitong maging kaibigan niya matapos masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihang taglay niya, ngunit hinding-hindi matatakot si Irene kay Arcadia para sa kanyang lakas, kaya sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang alalahanin iyon. Gamaan ang loob ni Arcadia sa narinig, kaya sinabihan niya si Irene na sumama sa kanya para makauwi na sila. Sa kaibuturan ng isang piitan, isang babae na nagngangalang Sylvia ay nagsusumikap na sanayin ang kanyang katawan para sa digmaan, at kapag nasiyahan na siya sa kanyang lakas, nagpa siya siyang bumalik kay Lilia at sa iba pa. Gayunpaman, bago iyon, kailangan na talaga niyang maligo dahil hindi pa siya naliligo sa nakalipas na 3 taon ng kanyang pagsasanay. Siya ay tumungo sa labas, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, natagpuan niya ang isang ganap na kakaibang mundo, at hindi niya maintindihan kung paano maaring nagbago ang mga bagay ng 3 taon lamang ang lumipas. Dumiretso siya sa isang eskinita upang maiwasan ang lahat ng paparating na trapiko, at doon niya nakilala ang isang kakaibang lalaking nakamaskara. Mukhang kilala ng lalaki kung sino si Sylvia, kaya pinuri niya ito sa kanyang lubos na dedikasyon dahil hindi lang sino man ang maaaring gumugol ng 3,000 taon na walang ginagawa kundi ang pagsasanay. Napaatras si Sylvia at nagtanong kung mali ang narinig niya sa lalaki dahil parang sinabi nitong nawala siya ng 3,000 taon sa halip na 3, ngunit walang pagkakamali sa sinabi nito. Ang piitan na pinagsasanayan niya ay may mga espesyal na batas sa oras, kaya 3,000 taon na talaga ang lumipas mula nang siya ay pumasok. Hindi makapaniwala si Sylvia na talagang nagtagal siya sa piitan, kaya nagsimula siyang magtanong sa lalaki kung alam niya kung ano ang nangyari kay Lilia at sa iba pa. Sinabi niya sa kanya na kung naghahanap siya ng mga sagot, mas mabuting tanungin niya mismo si Demon Lord Barbatos. At sa kanyang swerte, tila siya ay muling nagkatawang tao sa henerasyong ito sa ilalim ng pangalang Arcadia at kasalukuyang nag-aaral sa Magic Academy. Samantala, si Arcadia at ang iba ay nakikipagpulong sa punong guro dahil may itatanong siya sa kanila. Malapit na ang isang school festival, at gusto niyang maglagay ng dula si Arcadia at ang kanyang mga kaibigan. Wala siyang pakialam sa dula, ngunit kailangan niyang lumahok si Arcadia sa isang bagay dahil nakatanggap ang paaralan ng isang nagbabantang sulat mula sa isang taong nagngangalang Argus. Mas magiging secure siya kung kasama nila si Arcadia para matiyak na ligtas ang lahat. Para mapalapit sa kanya, nag-enroll si Sylvia bilang isang mag-aaral sa academy, sa tulong ni Olive dahil magkaibigan sila, at sa sandaling makita niya si Arcadia, sinimulan niya kaagad na tawagin siyang Demon Lord at itinanong kung ano ang nangyari kay Lilia. Sinubukan ni Arcadia na itanggi ang pagiging Demon Lord, ngunit hindi maloloko si Sylvia, dahil mayroon siyang hindi maitatanggi na patunay na si Arcadia ang Demon Lord. Walang ideya si Arcadia kung paano nalaman ni Sylvia ang tungkol sa kanyang sikreto, ngunit ang pagkakita niya rito ay nakakakuha ng labis na atensyon, at sa bilis na ito, malalaman ni Olive at ng iba pa na siya talaga ang Demon Lord. Kaya't sinisikap niyang kumbensihin siya na maling tao ang sinasabi niya, ngunit hindi siya umaatras. Sa sandaling iyon, bumangon si Irene at sinimulang sigawan si Sylvia sa pakikipag-usap kay Arcadia sa ganoong walang galang na paraan. Karaniwan, si Sylvia ay agad nagagawa ng karahasan at sisipain si Irene sa dingding, ngunit si Irene ay kamukhang kamukha ni Lilia, kaya nagustuhan siya ni Sylvia. Bagamat hindi pa rin niya gusto si Arcadia dahil patuloy itong nagsisinungaling sa kanya, hinahamon niya ito na makipagduel para mapilitan itong aminin na siya ang Demon Lord.
Ang lahat ay nagtitipon sa labas upang panoorin ang tunggalian, at sinusubukan ni Arcadia ang kanyang makakaya na huwag lumampas ito upang hindi malaman ni Olive ang kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan niyang tapusin ng mabilis ang laban sa pamamagitan ng pagsasamantala sa isa sa masasamang ugali ni Sylvia. Noong siya pa ang Demon Lord, sa tuwing makikipag-away siya kay Sylvia, palagi siyang nakasandal sa kanan at iniiwan ang kanyang sarili na walang depensa. Kaya tinangka ni Arcadia na atakihin siya sa tagiliran niya. Gayunpaman, lahat ng pagsasanay na ginawa ni Sylvia sa piitan ay talagang nagbunga dahil nagawa niyang makalaban at ma-pressure si Arcadia. Inamin ni Arcadia na mas lumakas si Sylvia mula noong huli niya itong makita, ngunit hindi pa rin ito sapat para talunin siya. Kaya't sinira niya ang kanyang espada at itinaboy siya, na ginawa siyang panalo sa kanilang tunggalian. Gayunpaman, tumanggi si Sylvia na tanggapin ang kanyang pagkatalo. Sinabihan niya si Arcadia na seryosohin ito dahil hindi na siya magpipigil sa laban. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang maalamat na espada, at sinubukan ni Arcadia na sabihin sa kanya na hindi magandang ideya na gamitin ito dito. Ngunit huli na ang lahat dahil nagpakawala siya ng mapangwasak na slash. Nagawa itong harangan ni Arcadia, kaya siya ay ganap na hindi nasaktan, ngunit ang parehong bagay ay hindi masasabi para sa gusali ng paaralan or sa mga manunood. Si Olive ay sumigaw kay Sylvia dahil sa pagiging pabaya niya dahil ang espadang iyon na ginamit niya lang ay kumakalat ng makamandag na mana sa bawat pag-indayog. Halos mapuksan niya ang lahat ng kanyang mga kaklase sa huling pag-ataking iyon. Napagtanto ni Sylvia na maaaring siya ay nagkamali, ngunit naninindigan siya na mas malala ang ginawa ni Arcadia noong siya ang Demon Lord, kaya hindi ito ganoon ka big deal. Gayunpaman, nagalit si Irene at sinabi sa kanya na dapat man lang siyang humingi ng tawad sa muntik niyang pagpaslang sa kanila. At dahil ipinaalala ni Irene sa kanya ang kanyang role model na si Lilia, humingi ng tawad si Sylvia at napaiyak dahil ayaw niyang magalit si Irene sa kanya. Nangako si Sylvia na hindi na magdudulot ng gulo, kaya tuloy ang klase gaya ng dati. Ang agenda para sa araw na ito ay ang nalalapit na pagdiriwang. Gusto ni Arcadia na magkasundo ang lahat sa isang tema para sa kanilang dula. Kaya iminumungkahi niya na ibabase nila ito sa isa sa mga makasaysayang labanan na ginanap ng Demon Lord. Walang ibang may mas magandang ideya, kaya mukhang napagdesisyonan na ang tema ng kanilang dula. Ngunit marami pa rin ang dapat pag-usapan dahil ang kanilang klase ay kailangang mag-set up ng isang atraksyon para sa pagdiriwang. Sinabi ni Geneva na mayroon siyang ideya at nagmumungkahi na gumawa ang klase ng isang maid cafe. Gusto pa siyang gumawa ng ilang disenyo ng damit ng maid. Sa papel, mukhang promising ang ideya ng isang maid cafe, ngunit nang makita ni Arcadia at ng iba pa ang mga disenyong iyon, agad nilang tinanggihan ito. Ang mga disenyo ng outfit ni Geneva ay sobrang revealing, kaya walang sino man sa mga babae ang gustong magsuot ng ganoon. Ngunit pinaalalahanan sila ni Geneva na malamang na magkakaroon sila ng pagkakataon na pagsilbihan si Arcadia sa isang maganda na damit, kaya bigla silang pumayag sa ideya. Sa wakas ay dumating na ang araw ng pagdiriwang, kaya sina Arcadia at Irene ay naglalaan ng oras sa paglalakad at pag-check out sa lahat ng stand. Sa teknikal, nagpapatrol sila kung sakaling sundin ni Argus ang kanyang banta, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi sila maaaring magkaroon ng kaunting kasiyahan sa parehong oras. Pagkatapos, nakakita sila ng napakalaking pagsabog sa kabilang bahagi ng pagdiriwang. Kaya pumunta sila upang tingnan ito at makitang pinahirapan ni Sylvia ang isang kawawang inosenteng lalaki. Kumbinsido siya na ang lalaking ito ay isang demonyo, marahil dahil ito ay vocal, at tatapusin niya ito pero pinigilan siya ni Olive. Nagtatrabaho ang lalaki sa paboritong restaurant ni Olive at matagal nang nandoon, kaya alam niyang hindi siya demonyo. Malinaw na kulang si Sylvia ng mga kinakailangang brain cell para makapagpatrol, kaya sinabihan siya ni Olive na gumawa ng ibang bagay para hindi na siya magdulot ng anumang gulo. Habang lumalayo si Sylvia, nakatayo silang tatlo sa parke, at nag-usap sandali si Irene tungkol sa kung gaano kahanga-hanga ang higanteng punong ito. Sinasabi ng mga alingaw na ang mahusay na Sword King Linvo ay tinataka ng isang bagay na napakahalaga sa ilalim ng punong ito, ngunit kahit ang maharlikang pamilya ay hindi alam kung ano ito. Na-curious si Arcadia, kaya tinanong niya si Olive kung may alam ba siya tungkol dito, at tiyak na may alam siya, pero sinabing hindi niya ito pwedeng pag-usapan sa kanila. Gayunpaman, may iba pa siyang gustong pag-usapan.
Dahil magkakaroon ng sword battle event mamaya, at isinali na niya si Arcadia para dito, labis na ikinadismaya niya, wala siyang pagpipilian kundi ang sumali. Maya-maya, pumunta si Arcadia sa kanyang class attraction para tingnan kung ano ang ginagawa nila, ngunit medyo nag-aalala siya na pinangalanan ito ni Geneva na Sweetie Maid Cafe. Sa sandaling iyon, si Sylvia ay dumaan sa pader dahil hinahabol niya ang isang lalaki na humampas sa kanyang pisngi. Sumang-ayon si Arcadia na kailangang parusahan ang lalaki, ngunit ang pagpisil sa pisngi ni Sylvia ay hindi ginagarantiyahan ang parusang kasawian. Kaya gumagamit siya ng magic para pansamantalang hawakan ang lalaki habang inaayos niya ang dingding. Pagkatapos, plano niyang umalis, ngunit nakiusap ang mga babae sa kanya na manatili dahil pumayag lamang sila sa maid cafe upang mapagsilbihan siya. Wala pa ring nakikitang dahilan si Arcadia kung bakit niya ito gagawin, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Geneva, at bigla siyang nagkaroon ng dalawang dahilan, napakalaking dahilan. Umupo siya sa isang mesa, at ang pagkakaroon ng lahat ng mga babaeng ito na nakalinya sa kanya sa parehong oras ay nagsisimulang magpasaya sa kanya. Pero biglang dumating si Irene, at hindi siya makapaniwalang gagawin ito ni Geneva nang hindi siya tatawagan muna. Gusto niyang maging bahagi ng serbisyo ni Arcadia, ngunit hindi iniisip ni Geneva na mayroon siyang mga pag-aari na kailangan para magawa ang isang mahusay na trabaho. Gayunpaman, pinipilit pa rin ni Irene na siya ang magsisilbi kay Arcadia, kaya nagsimula ang isang malaking pagtatalo. Sa sandaling iyon, ginawa ang isang anunsyo tungkol sa paligsahan sa labanan sa lalong madaling panahon, kaya nagpa siya sina Irene at Geneva na ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagpasok. Dahil naantala ang kanilang huling laban, malapit na ang Battle Tournament Finals, at kalaban ni Arcadia si Olive. Nasa sabik si Olive na sa wakas ay magkaroon ng pagkakataon na subukan si Arcadia sa kanyang sarili, kaya hindi siya magpipigil, at si Arcadia ay seryosong natatakot para sa kanyang buhay. Kaya't likas siyang gumagamit ng harang na magic upang mag-counter at nauwi sa paghagis kay Olive palabas ng ring. Karaniwan, ito ay mabibilang bilang isang tagumpay para kay Arcadia, ngunit ito ay isang paligsahan sa espada, kaya si Arcadia ay madi-disqualify sa paggamit ng magic. Para kay Olive, nasa kalagitnaan na siya ng bansa, kaya hindi na siya makakabalik sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, ang dula ay nakatakdang magsimula, at ang lahat ay medyo kinakabahan sa pagpunta sa entablado. Gayunpaman, mas nababahala si Arcadia tungkol sa kung gaano nakakahiya na muling ay reenact ang isang niluwalhati na bersyon ng kanyang sarili tulad nito. Bagamat nakakaramdam siya ng nostalgia dahil naaalala niya ang partikular na labanang ito, kahit libu-libong taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, pinangunahan ni na Arcadia, Lilia, at Sylvia ang kanilang mga tropa sa pakikipaglaban sa isa sa masasamang Diyos. Sila ay nagpaplano na pumunta sa kanyang karaniwang diskarte, kung saan si Arcadia at Lilia ay mauuna habang si Sylvia ay naiwan. Ngunit talagang gustong tumulong ni Sylvia sa pagkakataong ito, kaya hiniling niya kay Lilia na sumama siya. Sa kasamaang palad, sinabihan siya ni Lilia na tumahimik at itigil ang pagrereklamo dahil ayaw niyang sirain ni Sylvia ang kanilang laban. Ang huling labanan ay nakatakdang mangyari kinaumagahan, kaya noong gabing iyon, si Sylvia ay pumunta kay Arcadia at tinanong kung wala ba talaga siyang silbi sa kanya at kay Lilia. Ayaw ni Arcadia na sumama ang loob ni Sylvia, kaya ipinaliwanag niya na pareho nilang pinahahalagahan ni Lilia ang lahat ng pagsusumikap na ginawa ni Sylvia, ngunit ang dahilan kung bakit sinabihan siya nito na manatili sa likod ay dahil ayaw nilang masaktan siya. Ngunit kung talagang gusto niyang tulungan iyon, binibigyan siya nito ng pahintulot na gawin ang lahat ng gusto niya basta ipapangako niyang panatilihing ligtas ang kanyang sarili. Kinabukasan, pagkatapos ng matinding labanan, kapansin-pansing pagod ang magkabilang panig. Gayunpaman, ang masamang Diyos ay mayroon pa ring trump card at planong gamitin ang kanyang magic sword para lipulin ang lahat ng mga sundalo ni Arcadia. Ngunit bago pa siya makahampas, biglang nagpakita ang isang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ay sumabog. Ito ay naging gawain ni Sylvia, dahil kagabi ay gumugol siya ng maraming oras sa pag-set up ng mga bitag sa buong larangan ng digmaan upang palayasin ang kalaban. Ang kanyang plano ay tila gumana ng walang kamali-mali, ngunit may isang malaking problema, nakalimutan niya kung saan niya inilagay ang iba pang mga landmine.
Kaya isang grupo ng mga sundalo ni Arcadia ang sumabog din. Bumalik sa kasalukuyan, naging maganda ang takbo ng dula, ngunit sa palagay ni Irene ay medyo kakaiba na walang nangyaring masama kahit na natanggap nila ang nagbabantang sulat na iyon. Pagkatapos, napansin niyang wala na pala si Sylvia, at dahil iyon ay tumakbo na naman siya sa lalaking iyon. Lumipas ang maraming oras, at nagsisimula ng mag-alala si Arcadia dahil matagal na niyang hindi nakikita si Sylvia, at kakaibang ugali iyon para sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Sylvia, at tiyak na kakaiba ang kanyang kinikilos dahil ang una niyang ginawa ay sinabi kay Arcadia na gusto niyang makita siya sa labas ng banal na puno mamayang gabi. Kinagabihan, nagtatago sina Geneva at Irene sa mga palumpong malapit sa puno dahil gusto nilang makita kung bakit tinawag ni Sylvia si Arcadia dito. Si Geneva ay kumbinsido na si Sylvia ay dapat na magkaroon ng damdamin para kay Arcadia. Ngunit sa katotohanan, ito ay kabaligtaran dahil siya ay narito upang tapusin siya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang banal na espada na dating pag-aari ni Lilia, dahil ito ay tila nakatatak sa loob ng banal na puno, at plano niyang gamitin ito upang hampasin si Arcadia bilang paghihiganti sa ginawa nito kay Lilia. Sinimulan niya ang pag-atake kay Arcadia, at napagtanto niyang seryoso siya sa pagtatangkang tapusin siya. Kaya't sinubukan niyang lumipad palayo, ngunit si Sylvia ay determinado upang habulin siya. Nang makipagkita si Sylvia kay Argus kanina, napuno niya ang kanyang ulo ng mga pangitain na pinaslang ni Arcadia si Lilia, at pagkatapos na makita iyon, nanumpa siya na gagantihan siya sa pamamagitan ng pagpaslang kay Arcadia. Ang lahat ng ito ay eksakto kung ano ang gusto ni Argus, habang hinampas ni Sylvia si Arcadia sa likod, at siya ay nahulog sa lupa. Pero hindi pa siya nasawi habang bumabangon siya sa kanyang tunay na Demon Lord na anyo, at hindi na niya ito maaaring payagang magpatuloy, kaya inihanda niya ang kanyang sarili na atakihin si Sylvia sa katawan para pigilan ang kanyang pag-aalsa. Ngunit sa huling segundo, narinig nilang dalawa ang boses ni Lilia na nagsasabi sa kanila na huminto. Pinutol nito si Sylvia mula sa kanyang nakakasawi na galit, na labis na ikinadismaya ni Argus. Kaya parang siya na mismo ang bahala sa iba. Ibinagsak niya si Sylvia sa lupa at ipinaliwanag na siya ay gumagawa tungo sa muling pagkabuhay ng mga masasamang Diyos. Ngunit hanggat nasa paligid na si Arcadia, hinding-hindi niya mapupuntahan si Irene, kaya naman umasa siyang mapupuksa ito sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanya ni Sylvia. Gayunpaman, dahil nabigo iyon, sinabi niya na siya na lang ang gagawa nito sa kanyang sarili. Ngunit wala akong ideya kung paano niya naisip na magagawa niya iyon dahil si Arcadia ay ilang mga liga na higit sa kanya sa kasanayan. Hindi pinapahalagahan ni Arcadia si Argus tulad ng ginagawa niya para kay Sylvia, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpuksa sa kanya sa balat ng lupa. Pagkatapos, habang pinupulot ni Arcadia ang espada ni Lilia, narinig niyang muli ang boses nito, at sa pagkakataong ito, isang imahe ng kaluluwa nito ang nagpakita sa harapan niya. Lumapit si Lilia kay Sylvia at sinabihan siyang huwag magtanim ng sama ng loob kay Arcadia dahil kasalanan niya kung bakit siya nasawi. Walang kwenta ang paghihiganti, kaya hinihiling na lang ni Lilia kay Sylvia na mamuhay ng normal mula ngayon. Bumalik sa normal ang lahat pagkatapos noon, at makalipas ang ilang araw, nasa labas ang tatlo sa isang field trip na nagsasaya. Ngunit biglang nag-freeze ang mundo, at dinala sila sa ibang dimensyon. Doon, nakita nila itong hindi sa daigdig na nilalang na nag-aangking tunay na Diyos. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang espesyal na kahilingan na sasabihin. Ipinatawag niya ang mga ito dahil may isang nilalang na si Sirius sa ayos ng panahon, kaya pinababalik niya si Arcadia para harapin ito. Nagising silang tatlo sa isang open field, at sa paghusga sa katotohanan na mayroong 2 buwan sa langit, kumbinsido si Arcadia na talagang pinabalik sila ng Diyos sa nakaraan. May orihinal na 2 buwan sa kalangitan, ngunit isang tiyak na sakuna na kaganapan ang naging sanhi ng pagkasira ng isa, kaya nangangahulugan ito na bumalik sila sa sinaunang panahon sa panahon ng pamumuno ni Demon Lord Barbatos. Maya-maya lang ay narinig ni Arcadia na sumisigaw ang isang babae. Tumingin siya sa burol at nakita niya ang isang babae na tumatakbo para sa kanyang buhay. Siya ay hinahabol ng Death Stingray, at kahit na walang paki sa nangyayari, hindi pwedeng tumabilang si Arcadia at panoorin siyang makain. Nag-activate siya ng annihilation spell para maalis ang bagay sa balat ng lupa, at aalis na sana siya bago pa malaman ng sino man na siya ang may pananagutan dito.
Ngunit huli na ang lahat, si Olive sa panahong ito ay nagpakita at nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang kasamahan. Siya ay lubos na humanga sa antas ng kapangyarihan na ipinakita nito, kaya hiniling niya kay Arcadia na sumali sa hukbo ng Demon Lord. Sa sandaling ito, ang tanging paraan para bumalik si Arcadia at ang iba pa sa kanilang sariling panahon ay ang talunin ang nilalang na binalaan ng Diyos tungkol sa kanila, at ang paggawa nito ay magiging mas madali kung makukuha nila ang suporta ng nakaraan ni Arcadia. Kaya pumayag si Arcadia na sumali sa hukbo, ngunit sa ilalim lamang ng dalawang kondisyon. Una, gusto niyang makasama sina Irene at Geneva sa hukbo. Ayos lang iyon kay Olive, ngunit sa palagay niya ay hindi ito magandang ideya dahil malamang na masasawi sila sa pangalawang pagkakataong may banta na magpakita. Alam na alam iyon ni Arcadia, ngunit tiniyak niya rito na personal niyang aalagaan ang kaligtasan ng kaibigan niya. Para naman sa kanyang pangalawang kondisyon, gusto niyang ma-station sa Research Corp ni Berda. Tinanong siya ni Olive kung sigurado ba siya na iyon ang gusto niya dahil medyo baliw si Berda. Ngunit nais ni Arcadia na pumunta sa departamento ng pananaliksik dahil ito ay hindi gaanong mapanganib para kay Irene at Geneva. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa research department at nakilala si Berda. Pero hindi nagsisinungaling si Olive nang sabihin niyang baliw si Berda, dahil ang unang nakikita nilang ginagawa niya ay pasabugan ang sarili niyang research lab para sumaya. Ilang sandali pagkatapos noon, muling itinayo ni Berda ang kanyang lab at binati ang kanyang mga bagong recruit. Pero medyo curious siya kung bakit nila piniling pumunta rito, dahil walang sino man ang kusang makikipagtulungan sa kanya. Nagpa siya si Arcadia na ipaliwanag sa kanya ang buong gulo sa paglalakbay para maunawaan niya ang buong larawan, at tuwang-tuwa si Berda sa bagong pagtuklas dahil nangangahulugan ito na makakapag-imbestiga siya sa isang mas mataas na dimensyon na nilalang. Humingi ng tulong si Arcadia sa paghahanap ng daan pabalik sa hinaharap, at pumayag si Berda na tingnan ito para sa kanya. Ngunit kakailanganin niya ang tulong nito na may iba pang kapalit. Maya-maya lang, narinig ni Arcadia ang isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nalaman niyang nandito si Lilia, at galit na galit siya kay Berda dahil binabaliwala niya ang mga kahilingan niya sa suporta. Pero wala talagang tropa si Berda na maibibigay kay Lilia, kaya nagmumungkahi siya na pwede niyang dalhin dito si Arcadia at ang mga kaibigan nito. Walang ideya si Lilia kung sino ang mga taong ito, ngunit nakikilala niya ang isang babae na may malaking asset kapag nakita niya sila, kaya bilang isang babaeng may kultura, sinimulan niya agad na akitin si Geneva. Gayunpaman, mabilis na pinahinto ni Arcadia iyon. Hindi makapaniwala si Lilia na isang lalaki ang maglalakas loob na humadlang sa kanya habang siya ay dumidiskarte kay Geneva, kaya humihingi siya ng away, at masaya si Arcadia na sumunod dahil kailangan niya itong itulak sa kanya. Siya at si Lilia ay tumungo sa labas, at sa pagsisimula ng laban, madaling nalabanan ni Arcadia ang lahat ng mga pag-atake ni Lilia. Ngunit lumaban ng marumi si Lilia, kaya pumulot siya ng isang kamao ng buhangin at itinapon ito sa mukha ni Arcadia bago siya diretsyong sinuntok sa isang bato. Tiyak na masakit ang suntok na iyon, ngunit nagwa-warm up lang si Arcadia, kaya sumugod siya at inilunsad ang isang malinis na suntok sa mukha ni Lilia. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-away silang dalawa, at medyo nirerespeto na ngayon ni Lilia si Arcadia dahil nagawa niyang ibagsak siya. Karaniwang hindi siya ang uri ng tao na humihingi ng pabor, ngunit sinabi niya kay Arcadia na magagamit niya talaga ang tulong nito sa larangan ng digmaan. Kaya umaasa siyang papayag itong sumama sa kanya sa susunod na misyon. Ang marinig na magsalita si Lilia ng magalang ay isang nakakabinging karanasan para kay Arcadia, ngunit tungkol sa kanyang mga kahilingan, sinabi niyang gagawin niya ito, ngunit kung tutulungan lang siya ni Lilia na makakuha ng madla kasama si Barbatos. Sumasang-ayon si Lilia sa mga tuntunin ni Arcadia, ngunit si Barbatos ay isang maingat na tao, kaya ang pinakamahusay na paraan para makuha ni Arcadia ang kanyang tiwala ay upang magawa ang isang bagay na mahusay sa labanan, at iyon mismo ang plano niyang gawin. Maaaring nagkaintindihan na sina Arcadia at Lilia, ngunit hindi pa rin ito napigilan si Lilia na lapitan si Geneva sa paliguan. Samantala, nasa kwarto si Arcadia na nagigilty sa ginawa niya kay Lilia noong Barbatos pa siya. Pinaslang niya ito gamit ang sariling dalawang kamay, kaya wala siyang karapatang tawagin ang sarili niyang kaibigan.
Pero narinig niya si Geneva na sumisigaw para humingi ng tulong dahil sinusubukan ni Lilia na hawakan ang kanyang mga asset, kaya medyo nabawasan ang kanyang guilt sa kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang oras, ang lahat ay nakatalaga na sa larangan ng digmaan, at bilang bahagi ng pangkat ni Berda, si Arcadia at ang iba pa ay inilagay sa likurang bantay upang tulungan ang pangkat ng suporta. Kinakabahan sina Geneva at Irene na nasa totoong larangan ng digmaan, ngunit tiniyak ni Arcadia sa kanila na magiging maayos sila dahil sila ang nasa likuran. Malamang na hindi nila kailangang labanan ang anumang mga kaaway, at kahit na ang mga puwersa ng kaaway ay makakalusot sa anumang paraan, kakayanin ni Arcadia ang anumang pagbabanta. Samantala, sa harap na linya, pinamunuan ni Lilia ang pangunahing puwersa ng hukbo upang salakayin ang kastilyo ng demonyo, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na may mali sa buong bagay na ito. Ang general ng demonyong hukbo na dapat ay nakatalaga rito ay hindi lumalabas upang lumaban sa kabila ng lahat ng kaguluhang idinudulot nito, kaya nag-aalala siya na baka may binabalak ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang ulat na si General Bordo ay naglunsad ng isang pag-atake sa rearguard. Madaling ibinababa ni Bordo ang lahat ng mga sundalo sa kanyang dinadaanan, at madali niyang naalis ang buong gwardya sa likuran. Ngunit pagkatapos ay nakaharap niya si Arcadia, at walang kahirap-hirap na pinaso siya ni Arcadia hanggang sa masawi sa isang mahiwagang blast. Mahusay ito para kay Arcadia, dahil sapat na ang tagumpay sa antas na ito para bigyan siya ng pahintulot kasama si Barbatos. Kaya, pagkatapos ng labanan dito, dinala siya ni Lilia at ang iba pa sa kabisera ng lungsod upang makilala nila si Barbatos, ngunit bago pa man sila makapunta sa pintuan ng silid ng trono, pinaputukan sila ng bola ng apoy. Ang nasa likod nito ay isa sa mga general ni Barbatos na si Alvarado, at inaasahan na ito ni Arcadia dahil naalala niyang medyo kakaiba si Alvarado pagdating sa pag-welcome ng mga bisita. Si Lilia ay humakbang sa harap ni Arcadia at ng iba pa, at sinabihan si Alvarado na umatras dahil ang tatlong ito ay pinarangalan na mga panauhin ng Demon Lord, ngunit si Alvarado ay patuloy na nagpipilit na salakayin si Arcadia. Pagkatapos, si Barbatos na mismo ang lumalabas dahil narinig na niya ang lahat ng kaguluhan, at nasusuka na siya sa mga kalokohan ni Alvarado. Kaya, binyantaan niya itong umalis bago niya ito sunugin ng malutong. Nang mawala si Alvarado, inanyayahan ni Barbatos si Arcadia at ang iba pa na pumasok sa silid ng trono, at nang nasa loob na sila, personal niyang pinasalamatan si Arcadia sa kanyang malalaking kontribusyon sa kanilang hukbo. Halos hindi mapigilan ni na Geneva at Irene ang kanilang mga sarili dahil, sa buong buhay nila, tinitingala nila ang Demon Lord, at kahit na mayroon silang Arcadia, ang bersyon na ito niya ay mas cool. Hindi alintana ni Barbatos ang pagtitili nila sa presensya niya. Gayunpaman, walang ideya si Barbatos kung bakit patuloy nilang tinatawag siyang Demon Lord. Narinig na niya ang pamagat na iyon dati, ngunit tumutukoy ito sa ibang lalaki, at labis na nabigla si Arcadia nang matuklasan ito. Pagkatapos ng pagkikita, bumalik siya sa lab ni Berda para talakayin kung ano ang alam nila sa ngayon, at mula sa sinabi ni Arcadia sa kanya, dumating sa conclusion si Berda na ang timeline na ito ay dapat na iba sa orihinal sa ilang paraan, at kung sino man ang bagong Demon Lord na ito ay dapat may kinalaman dito. Iminumungkahi ni Geneva na maaaring magandang ideya na ipaalam kay Barbatos ang kanilang sitwasyon sa paglalakbay dahil maaaring matulungan niya sila, ngunit alam ni Arcadia kung paano siya tutugan, at walang paraan na maniniwala siya sa ganoong bagay maliban kung ito ay nagmula sa isang pinagkakatiwalaang pinagmulan. Kaya, plano ni Arcadia na makamit ang mas malalaking bagay para makuha niya ang tiwala ni Barbatos. At gaya ng swerte, may isa pang misyon. Kaya, sinamahan ni Arcadia sina Lilia at Sylvia, ngunit nang tanungin niya kung sino ang kanilang kakalabanin, laking gulat niya nang marinig ang pangalang Mavlos. Nang marinig ni Arcadia ang pangalang Mavlos, natigilan siya sa pwesto dahil si Mavlos ang dahilan kung bakit kailangan niyang tapusin si Lilia sa kanyang nakaraang buhay dahil nasa Niban siya. Nanumpa itong tatapusin si Mavlos ng mabilis para hindi na kailangang masawi din si Lilia sa timeline na ito. Ngunit sa kanyang pagkabigla, pagdating nila sa kastilyo ni Mavlos, ang buong lugar ay nasusunog na, at si Mavlos ay nadaig na. Ang may pananagutan sa lahat ng ito ay ang taong kilala bilang Demon Lord ng mundong ito, at kahit na tinulungan niya sila sa pamamagitan ng pagtanggal kay Mavlos, wala siyang intensyon na makipagtulungan sa kanila. Kaya,
Nagdeklara siya ng digmaan sa hukbo ni Barbatos. Pagkatapos ng deklarasyon ng digmaan ng Demon Lord sa hukbo ni Barbatos, isang pulong ang gaganapin upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang. Naturally, dahil nagdeklara ng digmaan ang Demon Lord, kailangan din nilang gawin iyon. Kaya, sinabi ni Barbatos na sasama siya sa kanila sa larangan ng digmaan, at sa loob ng 3 araw, pupunta sila sa digmaan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Arcadia sa kanyang silid, at nagsisimula na siyang mag-alala tungkol sa kalagayan ng timeline na ito. Sa ngayon, dapat naulisan na ni Mavlos si Lilia, ngunit sa timeline na ito, pinaslang na ng Demon Lord si Mavlos, kaya ayos lang si Lilia. At sa totoo lang, gusto niyang panatilihin ito sa ganoong paraan. Sa sandaling iyon, nagpakita ang Demon Lord sa silid ni Arcadia at sinabi sa kanya na ang mga kaganapan sa kanan ay hindi madaling ma-overwrite, at habang nangyayari ang mga bagay, tiyak na mapapahamak siya sa isang kakilakilabot na kasawian sa isang paraan or iba pa. At alam niya ito dahil naranasan na niya ito minsan. Pagkatapos ay ibinunyag ng Demon Lord na siya si Arcadia, or hindi bababa sa isang alternatibong bersyon niya. Pareho silang nabuhay bilang Barbatos, nawala si Lilia, at muling nagkatawang tao bilang Arcadia. Ngunit habang ang ating Arcadia ay nagkaroon ng magandang buhay pagkatapos muling magkatawang tao, ang Demon Lord ay dumanas ng pagkawala pagkatapos ng pagkawala hanggang sa ang kanyang buong buhay ay walang iba kundi paakit. Ang Demon Lord ay dinala dito ng parehong Diyos na nagdala kay Arcadia, kaya gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para bumawi sa kanyang pinakamalaking pagkakamali at iligtas ang buhay ni Lilia. Ngunit para pigilan siya sa pakikipagkita sa kanyang hindi maiiwasang kaganapan sa kanan, dapat siyang maging numero 1 kaaway sa mundo at mapaslang ni Lilia para gawin siyang bayani. Ito na ang magiging huling pagkilos niya ng pagbabayad sala, at dahil pareho silang namuhay ni Arcadia bilang Barbatos, alam niyang ganoon din ang nararamdaman niya. Kaya, humihingi siya ng kanyang tulong sa pagkamit ng layuning ito. Nais ni Arcadia na gawin ang lahat para matiyak na mabubuhay si Lilia, ngunit kasabay nito, nag-aalangan siyang isakripisyo ang lahat ng kanyang natamo. Kaya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maiintindihan ng Demon Lord kung bakit nagdadalawang isip si Arcadia, kaya sinabi niyang bibigyan niya siya ng panahon para pag-isipan ito, at hilingin kay Arcadia na makipagkita sa kanya sa loob ng 3 araw sa mga guho kapag nakapagdesisyon na siya. Maya-maya pa, dumating si Fatima para tawagan si Arcadia para mananghalian, at habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabi ni Arcadia na may itatanong siya sa kanya. Tinanong niya kung matagal na siyang naglilingkod kay Lilia. Kaya, sinagot ng babae na halos buong buhay niya ay naging kasambahay siya rito, at si Lady Lilia ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa kanya. Tinanong ni Arcadia kung ano ang kanyang gagawin kung malaman niyang nasa panganib si Lilia, ngunit mas inaalala ng babae si Lilia kaysa sa sarili niya, kaya hindi niya sinasabi na gagawin niya ang lahat para mailigtas si Lilia. Hindi nagtagal ay dumating si Arcadia sa dining hall kung saan kumakain ang lahat, ngunit masasabi ni Lilia na may bumabagabag sa kanya. Kaya naman, niyaya niya itong sumama sa kasiyahan, at technically siya pa rin naman ang superior niya, kaya bawal tumanggi si Arcadia. Dinadala niya si Arcadia para sa isang masayang araw sa bayan, ngunit ang kanyang ideya ng kasiyahan ay kinabibilangan ng pagbaba at panliligaw sa unang babaeng mahanap niya. Kaya, nauwi na lang sila ni Arcadia na hindi magkasundo at nag-aaway hanggang sa pareho silang bumagsak sa sahig. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw ni Arcadia na lumabas kasama si Lilia, ngunit sa maliwanag na bahagi, ang pakikipaglaban kay Lilia ay pinasigla siya ng kaunti. Tinanong niya ito kung handa na ba siyang magsalita tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya ngayon, kaya sinabi sa kanya ni Arcadia na may isang taong mahalaga sa kanya na nakatakdang masawi, at hindi siya sigurado kung dapat niyang ipagsapalaran ang lahat para iligtas ang taong ito or hindi. Naiintindihan ni Lilia ang nararamdaman ni Arcadia, kaya sinabi niyang may gusto siyang ipakita sa kanya at dinala niya si Arcadia sa nasirang lungsod kung saan niya ginawa ang kanyang pinakamalaking kasalanan. Ang mga kaluluwa ng mga taong pinaslang ni Lilia dito sa lalong madaling panahon ay lumabas sa lupa para lamang pahirapan siya sa kanyang ginawa. Kaya, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Ito ay dating isang mapayapang demonyong lungsod, at ito ay neutral noong panahon ng digmaan, ngunit ito ay isang mahalagang stronghold, kaya kailangan itong makuha ni Lilia.
Naiintindihan ng mga lokal na hindi nais na mawala ang kanilang nayon sa hukbo ng tao, kaya sinubukan nilang lumaban. Bilang tugon, pinaslang ni Lilia ang bawat taga-nayon dito, mga lalaki, babae, at mga bata. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang sarili sa pagsasabing ang mga taong pinaslang niya ay mga demonyo lamang, ngunit pinagsisisihan pa rin niya ang kanyang ginawa hanggang ngayon. Kaya naman napagpasyahan niyang magdadala siya ng kapayapaan sa mundong ito bilang isa sa mga bayani nito, at kapag nagawa na iyon, masasawi siya sa isang kaawa-awa, miserableng kasawian. Ito ang desisyon na ginawa niya para tabyusin ang kanyang mga kasalanan, kaya ayaw niyang may magligtas sa kanya pagdating ng panahon na siya ay masasawi. Sa wakas ay dumating na ang araw ng labanan, at lahat ay nagsimulang sumulong upang talunin ang hukbo ng Demon Lord. Gayunpaman, si Arcadia ay wala kahit saan, at si Sylvia ay nainis tungkol dito na tinalikuran niya sila. Sinabihan siya ni Lilia na huwag mag-alala dahil sigurado siyang may magandang dahilan si Arcadia kung bakit wala siya rito, pero para lang maging ligtas, hahanapin niya ito. Samantala, nakipagpulong si Arcadia sa Demon Lord of the Ruins, at tungkol sa kanyang proposisyon, sa wakas ay napagpasyahan na niya ang kanyang sagot. Totoong gusto niyang iligtas si Lilia, ngunit sa tingin niya ay hindi iyon ang tamang gawin dito dahil ayaw ni Lilia na maligtas. Gusto niyang masawi para lumikha ng mundong puno ng kapayapaan at kasaganaan, kaya walang karapatan si Arcadia na ilayo sa kanya ang kanyang hiling. Iniisip ng Demon Lord na nakakalungkot na hindi sumama sa kanya si Arcadia, ngunit dahil iyon ang kaso, kailangan nilang mag-away hanggang sa isa na lang ang natitira. Sinimulan ng Demon Lord ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng paghahagis ng incineration laser sa ilalim ni Arcadia, at kapag naiwasan niya ito, nataman siya ng 1 toneladang katulad na bilog sa hangin. Ngunit ang mga ito ay sapat na madaling iwaksi ni Arcadia. Pagkatapos ay nag-counterattack si Arcadia gamit ang isang gravity field spell, ngunit ang Demon Lord ay nagagawang iwaksi rin ang spell, kaya mukhang ang dalawang ito ay nasa isang stalemate. Ngunit dumating ang Demon Lord na handa para sa ganoong sitwasyon. Pagbalik sa villa, naiwan sina Irene at Geneva dahil masyadong delikado ang labanan para sa kanila, pero bigla na lang lumapit si Fatima sa kanila at sinabing may espesyal na misyon si Arcadia para sa kanilang dalawa. Natuwa lang sina Irene at Geneva na may gagawin, kaya naniwala sila kay Fatima at sinundan siya palabas sa kagubatan. Doon, ipinaliwanag ni Fatima na ang Demon Lord ay may anyo ng immortalidad na nagawa sa pamamagitan ng paghihiwalay ng kanyang kaluluwa sa katawan. Masasawi lamang ang isang tao kapag parehong nasira ang kaluluwa at katawan nila ng sabay. Kaya, sinabi niyang kailangan sila ni Arcadia na makalusot sa kastilyo ng Demon Lord at palayain ang kaluluwa ng Demon Lord para ay ando ang kanyang immortalidad. Ginagawa nila ang sinabi sa kanila at kalaunan ay nahanap ang kaluluwa ng Demon Lord, ngunit kapag sinubukan nilang sirain ito, nahuli sila sa isang bitag at naitali. Ang buong bagay na ito ay bahagi ng plano ng Demon Lord, at ipinakita pa niya kay Arcadia ang isang live na video feed ng mga babae na natrap sa kanyang basement bago muling hiniling sa kanya na samahan siya sa pagliligtas kay Lilia. Tinanong ni Arcadia kung ano ang mangyayari kina Irene at Geneva kung hindi siya makikinig sa kanya, ngunit ang Demon Lord ay minsan ay may sariling Irene at Geneva, kaya hindi niya sila sasaktan. Ito ang paraan niya para bigyan ng dahilan si Arcadia para salungatin ang gusto ni Lilia at iligtas siya. Gayunpaman, nabigo ang plano ng Demon Lord dahil nagpakita si Lilia sa kastilyo upang iligtas sina Geneva at Irene, at sa kanyang lakas, madali niyang nalipol ang bawat demonyong naroon at nawasak ang sisidlan ng kaluluwa ng Demon Lord. Ngayon, nawala na sa Demon Lord ang lahat ng kanyang insurance policy, ngunit tinanong pa rin niya si Arcadia sa huling pagkakataon kung handa siyang samahan siya sa pagliligtas kay Lilia. Pero hindi nagbago ang sagot ni Arcadia. At saka, alam niya kung ano ang iniisip ng Demon Lord, kaya alam niya na ang totoong dahilan kung bakit nagsisikap ang Demon Lord na iligtas si Lilia ay dahil gusto niyang alisin sa sarili ang kasalanan ng pagpaslang sa kanya, sa pamamagitan ng pagkasawi sa kanyang lugar. At kahit na maaaring totoo iyon, ang Demon Lord ay walang nakikitang masama sa pagnanais na iligtas si Lilia, kahit na ito ay sa huli para sa isang makasariling dahilan. At dahil hindi sila magkasundo sa tamang gawin, siya at si Arcadia ay parehong nagpatawag ng kanilang mga espada para magduel hanggang kasawian.
Ang Demon Lord ay nasa isang masamang posisyon kay Arcadia at akmang tutusukan siya sa kanyang katawan, ngunit biglang nagpakita ang kaluluwa ni Lilia at nagsimulang pigilan siya dahil hindi ito ang gusto niya. Ang panghihimasok na iyon lang ang kailangan ni Arcadia, kaya sinamantala niya ang pagkakataon para tusukan ang Demon Lord sa katawan. Naglalaho ang katawan ng Demon Lord pagkatapos niyang masawi, at dahil natapos na ni Arcadia ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos, mukhang maglalaho na rin ang katawan niya sa timeline na ito. Ganon din ang nangyayari kina Irene at Geneva. Kaya, napagtanto ni Lilia na dapat silang bumalik sa kanilang panahon. Nabalitaan niyang time traveler sila mula kay Berda, at bago sila umalis, may gusto siyang itanong. Ang tanging layunin niya ay ang paghandaan ng isang mapayapang kinabukasan, kaya gusto niyang malaman kung tunay ngang mapayapa ang kinabukasan na kanilang ginagalawan. Tiniyak ni na Irene at Geneva kay Lilia na kamangha-mangha ang hinaharap. Mayroong ilang mga banta dito at doon, ngunit sa pangkalahatan, ito ay isang magandang oras upang mabuhay, at si Lilia ay gumanap ng malaking bahagi sa pagbuo ng mundong iyon. Kaya naman, nagpapasalamat sila sa kanya. Pagkatapos ay nawala sina Arcadia, Irene, at Geneva sa timeline na ito at nagising muli sa kanilang mga upuan sa bus, na halos parang hindi sila umalis. Ngunit maliwanag na naaalala nila ang lahat ng nangyari sa kanilang paglalakbay sa nakaraan, at sila ay nakahinga ng maluwag sa pag-uwi.